Patuloy na extension ng Intertropical Convergence Zone, Southern Luzon at Visayas patuloy na makakaranas ng pag-ulan. Mindanao, katamtaman ng panahon pero may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa kanluran ng Mindanao. The rest ng Luzon patuloy pa rin ang gloomy, overcast at malamig na simoy na ng hangin dulot ng tuloy-tuloy na amihan. Shearline patuloy pa rin magpapaulan sa ilang bahagi ng silangan ng Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po balik sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng Linggo, December 29, 2024. Ang oras sa ating boss may alas 10:47 na ng umaga. Patuloy ang tandos ng buwas according sa data feed sa aking dashboard mula siyempre sa pinaka-data system ni Pag-asa na naka-data feed dito in real time. Makikita po na as of 10 o'clock AM ay nakataas pa rin ang tandos ng buwas sa kasama ang Metro Manila at buong Calabarzon area within 12 hour po yan. So probably mga light drizzle rains pa rin, kagaya pa rin kahapon, maliban lamang sa bahagi ng Southern Luzon at Visayas dahil nagpapang-abot pa rin ang extension ng ITCZ na magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga rehiyon sa Visayas. Thunderstorm watch din na nakataas sa area ng buong Visayas, siyempre halos buong area kasama na ang Palawan, Eastern Samar, Leyte hanggang Panay Island sa Puyan. So kasama ang Antique, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental within 12 hours po yan. So take note po sa mga kalat-kalat na makulan. Madalas po magiging ganyan po at yung iba, so hopefully medyo humupa na po yung baha dahil sa grabing mga nakarang araw na pagbaha dyan, lalo na sa may bandang Mindoro at ilang bahagi ng Visayas area. Lalo na dyan sa may bandang Samar region na nakaranas din ng mga pagbaha ng mga nakaraang araw. Sa current conditions, overcast gloomy pa rin tayo, haze at mostly cloudy pa rin dito sa Metro Manila at grabe na po ang napakamababang temperatura na naitatala na dito sa parte ng NCR, kasama na lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa lowest temperature na itala, naki-weather station, kanyang 12:01 AM ng eksakto ng hating gabi, nakapagtala kami ng lowest of 23.5 degrees Celsius. Kahapon, nasa 30.4 degrees Celsius lamang ang pinaka-highest air temperature na namin kahapon ito ng hapon at 2:18 PM. Meaning, mababang muli ang ating heat index kahapon sa Caloocan. Base sa weather station na nasa 37.1 degrees Celsius lamang na very comfortable at very cold breeze. Kung tatabi natin sa peaks, extremes, and past 24 hours, ang Zamboanga Peninsula ang nangunguna sa may pinaka-highest air temperature na 33.8 degrees Celsius. Pinakamataas na yan ha. Pero maituturing niya na medyo comfortable. Pero sa pinakamababang temperatura, umitik sa pinakamababang temperatura ang Baguio City na 15.6 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. So, ibig sabihin lamang nito, kung sa Atok Benguet ang pagbabasihan, pinakamababa na approximate mga at least mga nasa 12 degrees Celsius o 13 degrees Celsius. Well, kung titingnan natin sa historical natin, hopefully sa pinaka nationwide and average siguro o monthly temp historical mula sa data feed ni Pag-asa, hopefully updated ito. Huli nito is December 25. So yung pinakamababang temperatura 13.7 degrees Celsius. So yun nga. At sa Baguio City noong December 19 14.4 degrees. So, pag nasa 15 degrees Celsius, mga around 13 degrees Celsius maglalaro yung pinaka-lowest temperature dyan sa bandang La Trinidad o sa may bandang Benguet. Yan, sa may La Trinidad, Benguet, ina-expect na yan. Ang mga nasa 13 degrees Celsius yan, pababa. Pagka ang pinaka-temperatura sa Baguio is naging around 14 degrees Celsius yan, nasa na natin, mga 12 degrees Celsius naman ang pinaka-lowest sa La Trinidad, Benguet. Ganun. Ang pinaka-lowest. So, expected yan mga folks, ha? So, napakalamig na po sa Baguio City. So, sa mga kababayan natin nandyan, asahan po na napakamahamog ang paligid at maaaring mas bumaba pa yan sa unang buwan ng January next year. So, be prepared po sa mga
mga magsasaka natin, kung maaari, pitasin na ninyo yung mga gulay na maaaring makasira dahil sa frostbites para maiwasan po ang masiraan tayo ng pananim. At sa pinula naman, ang DNS Summer ay nakapagtala ng total rainfall na 109 mm na total rainfall. Kahapon sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng total of 16.5 mm na total rainfall. Bagamat puro light rains ito, pero naging magdamagan yung buhos ng ulan. Kaya pumalo sa ganyan ang karami ang total rainfall. Hindi naman nag-heavy rain, pero yung mga light to moderate niya na naging tuloy-tuloy halos maghapon. Outside humidity natin, 76%, so katamtaman, pero mataas ang ating atmospheric pressure na 1,002 hectopascals, and steady ito since last hour. Yung outside humidity, walang nagbago since last hour, at sa ating high tide and low tide status, mananatiling mababa ang ating tide dyan sa Pampang na Manila Bay. Kaya lang patuloy pa rin na maalon na maabot ng 4 meters ang taas ng alon dahil sa palakas na bugsunan ng hangin ng northeast monsoon o yung ating hanging amihan at easterlies na patuloy na nagsasalpukan po yan. At malakas po yung gale warning kaya mataas ang naging swelling ng alon dyan. So totally sa mga malilit na mangingisda, kumari ay delikado po pumalaot lalo na sa sabiban ng kalintang channels pa rin ha. Take note yan mga folks. Diretso agad tayo sa ating almanac. So may katanghaning araw kaninang 6:20 AM at nasang lulubog ito mamayang 5:36 PM. At sa ating local weather outlook, since wala tayo o halos new moon na po, yan, 3% na lamang yung waning present kasi ng buwan. So hindi na natin i-report muna yan. Dito agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Sunday hanggang bukas na yan o huling Monday ng 2024. Magiging maulap pa rin, halos stationary gaya ng mga nakalang linggo na magiging maulap at maulan ang maghapon. Kalat-kalat po yan. Typically, mga light to drizzle rains at sa mga bandang katibugan naman ng bansa ay mas makaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat din ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers lalo na sa may bandang silangan pati ng Visayas. At dito naman sa may bandang Mindanao ay bandang Kanluran. So, i-discuss natin yan ngayon. 100% chance daw ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan o maaring sa iba't ibang panig ng Metro Manila. At bukas ng Lunes ay naglalaro sa 29 to 30% ang chance ng uulanin bukas. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 to 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected mananatiling nasa 24 degrees Celsius ang magiging temperatura. So sa ating short-term weather forecast hanggang sa unang linggo ng bagong taon ay patuloy pa rin tayo magiging partially cloudy at overcast ha. So take note yan mga folks. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery dyan sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Makikita natin medyo katamtaman pero mga partly to mostly cloudy pa rin ang umiiral at dahil po yung malawakan na frontal system nagsasalubong dito. Yan, yung boundary ng sea line, napakalawak po ng boundary ng sea line. Nagbubunsod po ng mas maulap sa bahagi nito ng Luzon na umaabot din sa parteng Metro Manila at Calabarzon area. At tulad dyan sa may bandang extreme no Luzon, magiging maulap at mga ilang kalat-kalat ng pag-ulan, lalo na sa may bandang silangang bahagi ng Cagayan Valley, dyan sa may bandang Tugigaraw at ilang areas ng Isabela, kasama na ang Aurora region at Quirino area. Magiging partly cloudy to sa mostly cloudy, mahamog din. So asahan din ng mga ilang light drizzle rains ha, mga folks. At sa Kanluran naman, bagamat katamtawan, pero partly to mostly cloudy din ang iiral sa buong bahagi ng dulo ng Cagayan at isla ng mga Babuyan at Babuyan Islands, yan, ng Batanes Group Island kasama na. At mula sa may bandang Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, yan, kasama ng Ifugao, Benguet, syempre, magiging katamtaman, pero mostly cloudy ang umiiral at mahamog, lalo na sa matataas na lugar, especially sa may bandang Benguet at Baguio City. So, dahan-dahan lang ang mga biyahero natin dyan, halos zero visibility pa rin kayo dyan kapag umaakyat sa mataas na altitude na kabundukan. Yan, napakamuog dahil sa napakamahamog po ng paligid. At mula Mountain Province, pababa ng Nueva Vizcaya at Central Luzon, magiging maulap din ang Hipapurin. Overcast and gloomy tayo, halos tuloy-tuloy yan. Magiging overcast and gloomy. Mga ilang light drizzle rains ang iiral dahil sa tindi ng hamog. Kabilang na ang bahagi ng Zambales, Olongapo at Bataan.
Wala naman sa bahagi ng Nueva Ecija, Cabanatuan pababa ng Gapan, hanggang dyan sa may bandang Pampanga, Bulacan, papasok na ng Metro Manila, ay asahan pa rin ang magiging maulap, overcast and gloomy pa rin. Yan, iniba na natin yung animation. Yan, overcast and gloomy pa rin, kasama na ang Metro Manila. So, magkakaroon man ng pag-ulan, typically, mga light drizzle rains pa rin. Yan, napakakalat-kalat po. O very scattered po yung mga water vapor sa paligid, kasama na ang ilang bahagi ng Calabarzon area. So, hindi na natin masyado iisa-isahin yan. At kasama na ang bahagi ng Rizal, Laguna, dyan sa baba ng Silangan, hanggang Quezon Province, maulap din tayo dyan at kalat-kalat ng mga ilang light drizzle rains, kasama na ang Infanta Quezon, pababa na yan ng bandang Gumaca, kasama na ang hanggang Narciso at bandang Lopez. Wala naman sa bahagi ng Bicol Region, mula Camarines Norte, ay magiging maulap din at mga ilang light drizzle rains din ng Iran, busog pa rin ang extension ng shear line natin. Normally, makakaranas pa rin kayo ng mga mas maulap na himpaporin at mga ilang light drizzle rains and some moderate rain showers po. Kabilang na ang bahagi ng Sipokot, pababa ng Naga. Siyempre, bahagi na ng Camarines Sur. Magiging maulap din kayo dyan. Asahan din ang mga light drizzle rains and some moderate rain showers. Wala naman sa bandang Iriga, diretso na yan ang bandang Sorsogon ay asahan ang magiging maulap na himpaporin at asahan ang mga kalat-kalat ng mga ilang light to moderate showers, lalo na sa bandang Iriga, Ligaw, Legazpi, patawid na yan ang bandang Burias Island. Maulap din sa bandang Catanduanes, asahan din ng mga ilang isolated at kalat-kalat din na mga light drizzle rain showers. The rest sa South Luzon, mula Marinduque, kasama na ang diyan sa bahagi pa rin ng Romblon ay magiging maulap din. Asahan din ng mga kalat-kalat ng mga ilang light drizzle rains to some moderate rain showers po, mga folks. So magdala po ng payong dahil magiging mabugso at maulan ang inyong bahagi ng area na yan. Bagamat mga light drizzle rains ang kadalasan. Siyempre, sa Mimaropa, kasama na ang bahagi ng Mindoro, especially sa San Jose at Bulalakaw, both Oriental o Occidental Mindoro man yan, magiging maulap din at mga isolated, scattered din ng mga ilang light to drizzle rains and some moderate rain showers, especially dyan sa may bandang San Jose at Bulalakaw. So magdala po ng payong kabilang na ang Palawan na nakakaranas pa rin ng mga moderate and heavy rain showers sa buong Puerto Princesa, Nara, hanggang dyan sa may bandang Brooks Point. Magdala pa rin ng payong dahil tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng mga moderate and heavy rain showers po. Mga light to drizzle rains naman sa ilang bahagi ng Palawan, especially sa El Nido, Dinapacan, hanggang Pulian Island o bandang Corona. Magiging mas maulap kayo dyan at mga ilang light drizzle rain showers. Mula Brooks Point hanggang Batarasa at Balabac, magiging maulap din kayo dyan. Expected din ang mga kalat-kalat na ulan na may mga ilang light to some moderate rain showers. Minsanan siguro magkakaroon kayo ng heavy rain showers dahil na rin sa scattered na lawak ng ITCC na nagpapang-abot sa Palawan kabilang na ang Kalayaan Group of Islands. Wala naman sa bahagi ng Central Visayas at rest mula sa may bandang Masbate at buong kanluran ng Visayas, kalat-kalat po ang mga light drizzle rains and some moderate rain showers, kabilang na ang Canay Island, dyan sa may bandang Aklan, Capiz at Iloilo, siyempre. Nabanggit na natin kanina sa ating dashboard. At mula sa bahagi ng Guimaras, patawid na yan ng northern part ng Negros Region, mula Bacolod, Escalante hanggang San Carlos, at makakaranas din kayo ng mga ilang light drizzle rain showers and some moderate. Bulacan Laon, pababa na yan ng buong Kabangkalan. At dito na yun sa bandang Basay, Bayawan, at Pandulo o sa baba ng Shaton, ng Negros Oriental. Makakaranas din kayo ng mas maulap na yung papunin pa rin overcast at asahan pa rin ang mga light drizzle rains and some moderate rain showers. Ganun din sa bandang Cebu, Bohol, at ilang moderate sa bahagi rin ng pagitan ng Leyte mula Ormoc hanggang dyan sa may bandang Baybay, isla ng San Francisco, pababa ng Maasin, yan, hanggang Limasawa, ay makakaranas kayo ng mga most of light drizzle rains to some moderate and some heavy rain showers, lalo na dito sa may bandang Mahaplag, Abuyong, MacArthur, hanggang Tolosa. Pagiging maulan din ang parte ng Tacloban so magdala po ng payong at kung sakaling mabilis na naman ang pagbaha sa inyo, lalo na sa baba ng Abuyog at Mahaplag at Baybay sa Leyte, ay mag-ingat na lamang po kung sakaling magkaroon ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Wala naman sa iban ng Sama Region, magiging moderate and some heavy rain showers din ang mararanasan mula dyan sa may bandang Santa Rita, Marabut, Balanggigar, hanggang dyan sa may bandang Mercedes at Gian, Eastern Samar.
Pataas naman ng Lorente hanggang Borongan, Eastern Samar, pataas ng Dolores, kalat-kalat din ang mga pag-ulan, mostly light drizzle range to moderate din ang madalas na iiral. So mostly overcasting gloomy tayo dyan, nakakaranas din kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Mula dyan sa may bandang Dolores, pataas na yan ng Lawang, Northern Samar. Magdala po ng payong at ingat pa rin sa mga potential na magpagbaha dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang surface trap extended ng ITCZ area. Mula naman sa bahagi ng Mindanao, mula Dinagat Island at Siargao Island, and the rest ng Surigao region, makakanaras pa rin kayo ng mas maulap. Madalas, moderate and heavy rain to some violent rain showers, pero madalas heavy rain showers ang nararanasan ngayon dyan sa bandang Dinagat Island at Siargao Island. Sa Surigao City, nakakaranas din ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. Ingat po sa mga potential na pagbaha, mga folks. Mula dyan sa bahagi pa rin ng Paser, Season, pababa na yan ng areas ng Surigao del Sur. So, ingat na lamang pagdala po ng payong dahil mas madalas kung magiging maulan ng pakit. Nawala po yung mic natin. Ulitin ko lang, madalas po magiging maulan ang parte ng Dinagat Island at Siargao Island at sa bahagi ng Surigao City. Mas madalas po kayo nakakaranas dyan ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga kababayan natin sa Surigao region. Wala naman sa bahagi ng Agusan del Sur. Siyempre, mula din sa may bandang Agusan del Norte, Agusan del Sur, pababa na yan ng bandang Compostela Valley sa Davao de Oro. Magiging katamtaman po tayo dyan. Mga ilang party, tumos likaw din iiral, asahan din ng mga isolated rain showers lalo na sa hapon sa gabi o madaling araw. So medyo mas mainit po ang temperatura niya dyan. The rest ng Davao region, magiging katamtaman, party, tumos likaw din pong iiral dyan at iiral din ang mga ilang isolated rain showers, especially sa hapon o sa gabi. Sa ngayon, medyo nakakaranas kayo ng medyo maaraw na himpapawid. Sorry, nagkaroon ng feedback. Again, magiging maaraw po ang parte ng Davao region pero asahan ang isolated light to some moderate rain shower sa hapon o sa gabi. Ingat na lamang kung sakaling lumakas ang buhos ng ulan. The rest ng southern area, katamtaman din ang inyong lagay ng panahon. Parte, tumuslikod din ng iiral. Kasama na ang North Cotabato hanggang Lanao del Sur na po yan. At kasama na ang bahagi ng Bukidnon na magiging katamtaman na lagay ng panahon. Pero hindi mawawala ang mga isolated and scattered rain shower. So, mostly humid po at mataas ang inyong temperatura dyan. So, huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Mula sa bahagi ng Iligan, sa papasok ng Osamis, ng Lanao del Norte at Misamis Occidental, katamtaman din tayo dyan. Mula Dipolog hanggang sa may bandang boundary ng Siayan, katamtaman din nilagay ng panahon sa inyo, pero nasa at least 60 to 70% daw na magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagtulog. So mag-ready na lamang ng payong dahil pagpasok po ng bandang Zamboanga del Norte, pagitan po ng Leon B. Postigo hanggang Kabosalan ng Zamboanga Sibugay ay magiging maulan po ang area ninyo dyan, mga ilang moderate and some heavy rain showers po na scattered, na tumitigil-tigil din, humihina, then bumubugso, lumalakas, ang magiging kalat-kalat na pag-ulan. The rest ng Siocon, pababa na ng Sibuko, magiging maulap din kayo dyan at asahan din ng mga isolated rain showers, maging sa Basilan at Pulusulo na po yan. So yun na po, kadalasan ang bahagi ng buong Mindanao, magiging katamtaman na lagay ng panahon, isolated light to some moderate rain showers lamang ang iral, maliban lamang sa bahagi nga po ng Visayas na mas kalat-kalat po mga pag-ulan na may pagkidlat at pagtulog. At sa Luzon naman, magiging gloomy overcast tayo, asahan din ang mga ilang light drizzle rain showers nitong maghapon. Well, since wala naman tayo namamataan na panibagong tropical wave, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring kung sakali mula sa ating West Pacific Basin ay mataas na pong anomaly dito sa may bandang east-southeast ng Mindanao, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Napakataas. So, high anomaly na po siya. 60 to 70% anomaly. So, posibleng maging invest ito anytime dahil medyo pulido po yung kanyang convectivity o yung circulation. So, kung titingnan natin sa global spectral model, makikita po na mukhang lalapit pa ito sa may bandang Mindanao, sa may bandang Davao region. Probably mga unang linggo na yan ng January 2025, ayan o, lalapit ito sa may bandang Davao region. Bandang January 1 o January 2, 2025 na po yan. Na itong surface trough na ito, lalapit ito
At malalaman lang natin sa ating tropical cyclone sector po itataas yan as bagong 90W. Well, tingnan na lamang po natin. Kung titingnan natin yung convergence, kung mataas na po, although hindi masyado, pero napaka-shallow trough niya. Ayan, napaka-shallow ng pinaka-trough niya. So, naaayon na lamang siya kung magkakaroon ng low-level convection o itataas. Pero kung hindi, malabo pa itong mag-iisang aktibong low-pressure area. So, babasahin natin yung vorticity. Mataas po yung vorticity niya sa may east-southeast, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, sa may bandang east-southeast ng Mindanao. So, napaka-mababa yung atmospheric pressure niya. Kaya, pagdadala po yan ng malakasang ulan. Kung lumapit ito ng bandang Davao Region sa unang linggo po ng January. Since naka-forecast naman na magkakaroon pa rin ng possible na low pressure area development, kung favorable ba ang wind shear nito, hindi naman masyado favorable. Bahagya lamang dito sa may bandang malapit sa may bandang Palao, medyo favorable siya. At least mga 22 to 33 km an hour yung wind shear niya. Yung vertical wind shear niya, napaka-distort, so hindi ganun masyado ka-organize yung lower shear niya. So, maging sa pinaka-lower winds, napaka-shallow circulation niya o shallow trough lamang siya na magdadala dahil embedded nga ng intertropical convergence zone. So, tingnan natin kung pagbabasehan natin ang mga computer models ay halos intertropical convergence zone lamang ang nakikita dito at napaka-shallow trough lamang na mababa ang atmospheric pressure. Nalalapit nga po sa may bandang Mindanao, ayan, sa unang linggo nga po ng January 2025. Magdudulot po yun ng malakas ang pag-ulan sa bahagi ng Mindanao, so biwari na lamang po sa mga kababayan natin sa Mindanao. Kay SMWF, wala masyadong significant na may makikitang tropical wave, pero yung shallow trough na lalapit dito sa may bandang Mindanao, klarong-klaro ay makikita sa unang linggo po ng January 2025, lalapit ito dito. So, probably malakas ang pag-ulan ang bubungad sa unang linggo ng January 2025 sa mga taga Davao Region. So, medyo ready po tayo mga folks. Kay Nadje, medyo mas aggressive yung forecast niya, pero at least shallow trough pa rin ang pinapakita dito ni Nabjem. So, most probably, shallow trough lamang ang magdudulot po ng mga malakasang pag-ulan. So, yung tropical cyclone forecast prediction nito, uncertain pa rin dito base sa ating West Pacific Basin. Pero unless ay magdudulot lamang ito ng shallow trough na magbubunsod po ng malawak ang pag-ulan sa Mindanao, lalo na sa may bandang Davao Region, maaari sa unang linggo na yan ng January 2025. So, medyo paghandaan natin ito mga folks, lalo na sa may bandang Davao Region, ha? Pero sa ngayon, wala naman tayong inaasahan na may mabubuong malakas na bagyo o anumang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility maging sa unang linggo ng January 2025. So, ulit din doon, wala naman tayong masyadong napapansin na mga pagdinig so far, maliban na lamang nung nakarang araw. So, diretso agad tayo sa ating data feed mula kay T-Box. Ay marami-rami na kaagad ang mga pagdinig mula kaninang madaling araw. Merong kaagad isang magnitude 4 plus dito, kaninang 10:46 AM lamang sa may bandang southeast ng sulat ng Eastern Samar. So, sa baybayin pa rin dito, sa may bandang malapit pa rin o boundary pa rin ng fault line. Kung titingnan natin, yan, so halos dito pa rin yan sa pinaka-Philippine fault line ng subduction. So gumagalaw po yung bandang subduction thrust dito sa Philippine plate natin, kaya nagkakaroon na naman ng mga pagyanig dyan sa may bandang Eastern Samar extension. So sa mga taga Surigao, very worry pa rin po dahil gumagapang na naman ang paggalaw ng subduction plates ng Philippine plate dito sa silangan bahagi ng bansa, ha? Especially sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So, meron tayong magnitude 4 plus, may lalim ito na 10 km dyan sa may bandang southeast ng sulat ng Eastern Samar. Naganap ito 10:46 AM. So, wala naman sumunod sa kanya, pero marami-rami na kagad yung mga minor earthquakes. So, bilangin natin kung nakakailan na po tayo. Aabot na ba ng 900 total earthquakes? So, silipin natin ang month of December. Dahil 3 araw na lamang, New Year na po. So, susubukan natin sa huling araw, magpo-post tayo ng total earthquakes natin bago mag-eksakto hating gabi. Kasi automatic, madidelete po yung monthly data
natin. And then, magre-repost yan as total earthquake na ating year historical earthquake. So, bago pa ma-delete automatically yan, ipopost na natin yung historical and records ng total earthquakes. Anyway, sa ating December, total earthquakes ngayon, so far, nasa total of 875 total earthquakes na po tayo. 825 dito sa magnitude 2.0 pataas, 44 sa magnitude 4.0 pataas, at 6 ang ating magnitude 5.0 pataas. Ibig sabihin lamang nito, nahigitan na nito ang total earthquakes last month ng November. So, lumalabas, bago matapos pa ang taon, mas naging yanigin pa ang month of December. Especially dito sa bandang Eastern Visayas at Mindanao area na mas maraming niyanig. Sa parte ng Luzon, dalawa po ang nagkaroon tayo ng recorded of magnitude 5.0. Yan, dito. Sa bandang Banggi, sa west ng Banggi, at isa dito sa may bandang Santa Catalina, Ilocos Sur, na which is tinututukan ngayon dahil magalaw. Napakamagalaw po yung plates dyan sa Manila Trench ng extension hanggang dyan sa may bandang Ilocos Sur. So, binabantay ng todo yan dahil medyo gumagalaw yung tectonic plates dyan sa area na yan. So, yun lamang, at the rest ay mas marami pa rin sa bandang Eastern Visayas at bandang Mindanao lalo na. Mas marami pa rin ang mga recorded earthquakes kumpara sa bahagi ng Luzon area. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa huling linggo ng December 29, 2024. At hanggang dito na lang po ang ating daily weather bulletin at analysis para sa huling linggo na ng December 29, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama since almost stationary lamang na magiging malamig na ang ating paligid lalo na sa Metro Manila and the rest ng Nodo Luzon at mga light drizzle rains ang kadalasan na ibubuhos. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman ng pinaka-dynamic events mula sa pinaka-recording data ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.